Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kontrobersyal na issue na gumulantang sa buong mundo, ang depiction ng huling hapunan sa Paris Olympics. Alamin natin kung bakit ito naging napakalaking issue at kung paano ito nakaapekto sa maraming tao. Siguraduhing nakasubscribe na kayo sa aming channel para sa mga makapigil hiningang kwento ng kasalukuyang kaganapan. Ang 2024 Paris Olympics ay puno ng kasiyahan at excitement, ngunit hindi ito nakaligtas sa kontrobersya. Sa isang bahagi ng opening ceremony, isang artistic performance na naglalayong ipakita ang pagkakaisa at diversity ay nagdepict ng huling hapunan, isang sagradong eksena mula sa Biblia. Mabilis na naging kontrobersyal ang performance na ito dahil sa ilang kadahilanan. Una, para sa maraming Kristiyano, ang huling hapunan ay isang banal na okasyon na hindi dapat gamitin bilang bahagi ng entertainment o artistic expression. Ang paggamit nito sa isang sports event ay itinuturing ng marami bilang hindi naaayon at walang galang sa kanilang pananampalataya. Ang eksenang ito ay may malalim na kahulugan at hindi dapat ginamit sa paraang maaring makita bilang trivial o disrespectful. Pangalawa, maraming kritiko ang nagsabi na ang depiction ng huling hapunan ay isang uri ng cultural misappropriation. Ayon sa kanila, ang Olympic Committee ay hindi sapat na nag-research at hindi naunawaan ang malalim na kahalagahan ng eksenang ito sa mga Kristiyano. Ang cultural misappropriation ay isang sensitibong issue, lalo na kapag ang isang kultura o relihiyon ay ginagamit sa paraang hindi angkop o may maling konteksto. Ang ganitong klase ng paggamit ay maaaring magdulot ng malalim na sama ng loob at pagkadismaya sa mga miyembro ng nasabing kultura o relihiyon. Pangatlo, ang paraan ng pagdepik sa huling hapunan ay labis na naiiba sa tradisyonal na imahe nito. Sa halip na ipakita ang orihinal na 12 apostoles at si Jesus, ang mga performers ay mula sa iba't ibang lahi at kultura na nagbigay ng mensahe ng pagkakaisa ngunit binatikos dahil sa pagbabago sa isang sagradong eksena. Ang artistic interpretation na ito ay nakita ng marami bilang isang pagsisikap na gawing mas inclusive ang eksena, ngunit sa proseso ay nawala ang orihinal na kahulugan at konteksto ng huling hapunan. Panghuli, ang reaksyon ng mga tao sa social media ay napakabilis at napakatindi. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang galit at pagkadismaya at nagtrend ang iba't ibang hashtags na humihingi ng public apology mula sa Olympic Committee. Ang social media ay naging isang plataporma kung saan ang mga tao ay maaaring mabilis na magpahayag ng kanilang opinyon at damdamin. At sa kasong ito, ang overwhelming na negatibong reaksyon ay nagpakita ng malalim na pagkadismaya at pagkagalit ng maraming tao. Ang kontrobersya ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor. Ang mga relihiyosong grupo at leader ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at hiniling na maglabas ng public apology ang Olympic Committee. Para sa kanila, ang huling hapunan ay isang sagradong eksena na hindi dapat ginamit sa paraang maaaring makita bilang trivial o disrespectful. Sa kabilang banda, ang ilang mga art critics naman ay ipinagtanggol ang performance bilang isang form ng artistic expression na naglalayong maghatid ng mas malalim na mensahe ng pagkakaisa at diversity. Ayon sa kanila, ang sining ay may kakayahang magpahayag ng mga ideya at mensahe na maaaring magdulot ng pagninilay at diskurso. At ang layunin ng Olympic Committee ay magbigay pugay sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng pahayag ang Paris Olympic Committee. Ayon sa kanila, hindi nila intensyong makapanakit o magpakita ng kawalang galang sa anumang relihiyon. Humingi sila ng paumanhin at nagpaliwanag na ang kanilang layunin ay magbigay pugay sa pagkakaisa ng sangkatauhan.
Inamin din nila na maaaring nagkulang sila sa pag-unawa sa kahalagahan ng eksenang kanilang ginamit at nangakong magiging mas maingat sa mga susunod na pagkakataon. Ang kontrobersya ng huling hapunan sa Paris Olympics ay nagpakita kung gaano ka-sensitive ang mga ganitong usapin. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paggalang sa mga relihiyosong paniniwala at cultural sensitivities, lalo na sa mga malalaking event na tulad nito. Ang sining at sports ay parehong may kakayahang magdala ng pagkakaisa at pag-asa. Ngunit dapat din nating tandaan ang kahalagahan ng respeto at pag-unawa sa mga bagay na mahalaga sa iba. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana'y naliwanagan kayo sa isyong ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang makapigil hiningang kwento ng kasalukuyang kaganapan. Hanggang sa muli, paalam!